Good morning guys! Today is February 8 and time check 6:19 na guys, and ang weather natin is -24, feels like -29. So merong extreme cold warning today, sobrang lamig. So and ang pasok ko today guys is 8 AM to 4 PM. And magpe-prepare na lang muna ako ng aking babaunin sa work. So okay na yung food ko guys. Ito yung food ko. Wala na akong granola. So may strawberry and blueberry lang ako. So bibili na lang ako ng granola. Siguro mamaya or ewan ko kung bibili pa ako nun. Then may saging ako. Then yung vitamins ko guys. Tapos meron akong ham cheese melt. Ayan. Tapos yung aking chips na hindi maubos-ubos. And nagbabal na rin ako ng itlog guys. Ayan na. And 6:26 na guys. Mag-aayos na ako guys. Maliligo na ako para pumasok. So mamaya na lang. A few moments later. Guys, nakabihis na ako guys, and mag-aayos na ako ng aking baon. Lalagay ko na siya dito sa lunch bag ko. So ito yung baon ko guys. Oatmeal. Tapos itong saging. Ito yung boiled egg ko. Vitamins. At saka yung cheese milk ko. So yan guys, ito yung aking baon today. And kanina pala guys, napansin ko hindi nakailaw tong ano ko guys, itong switch button ko sa labas. Ito kasi yung switch button ko sa saksakan sa labas para sa blockade ng sasakyan. And napansin kong itong breaker pala guys, naka-off. And ayun guys, pag in-open ko siya, tingnan nyo guys. Tapos bubuksan ko to. Ay okay na guys. Nakakaloka. Kasi kanina guys, nung paggising ko, naka-off to, tapos nag-trip yung breaker niya. So ngayon okay na. Natakot siya. Siguro kasi ewan ko, siguro sa sobrang lamig kaya nag-trip yung breaker kanina. Guys, bababa lang ako para buksan yung sasakyan. Kasi since nung paggising ko nga, naka-off tong switch button, nag-trip siya. And ngayon okay na. So papainitin ko yung sasakyan sa labas. Though meron naman siyang remote starter yung sasakyan ko guys, pero mas prepare ko pag sa sobrang ganitong weather, binubuksan ko siya manually para mas mapainit niya yung makina. And ibababa ko na rin itong mga baon ko, tas aakyat na lang ulit ako habang pinapainit ko yung makina niya. A few moments later. Guys, andito na ako sa work and mag-ayos lang ako. Actually, ayos naman na ako. And
Papasok na ako guys. Mamaya na lang. Guys, nakauwi na ako sa bahay and hindi na ako nakapag-update kanina kasi medyo nakaka-stress ang shift na to. Nakakaloka. Nakakapagod kasi 3 ang kulang namin sa shift. As in, short staff kami today. Kaya, actually hindi naman kami busy. Pero nagiging busy kami kasi kulang lang kami na naka-floor. So, and nakapag-break naman kami ng maayos at nagawa namin yung mga side duties. Pero syempre, since kulang nga kami, so almost lahat kami din yung gumawa. And double lane pa yung store namin, kaya close namin yung isang lane para yung isang lane lang yung nag-ooperate. Isa lang yung naka-open. Kaya medyo nakakapagod tong araw na to. And kung dito sa Canada guys, sa totoo lang, napakadali dito mag-call in, napakadaling umabsent, napakadaling mag-leave. Ni walang bakit, yung parang may pahirapan na mag-explain ka, as in dito, hindi ganun kahirap. Compare sa Pilipinas, bago ka mag-leave, bago ka umabsent, ang daming paliwanag bago mo mag-grant yung leave mo, bago ka maka-absent. And kung mag-absent ka man or may sick leave ka, kailangan mong ng medical certificate kinabukasan para makapasok lang. Dito guys, hindi. Sobrang chill lang. Umabsent ka at sabi mo masama pakiramdam, okay, pumasok ka bukas, wala nang hinihing medical certificate. Kung mag-leave ka ng 1 week, okay, go. Hindi ka na nila tatanungin kung ano. Yun yung pinagkaiba talaga ng work environment ng Philippines at dito sa Canada. Kung baga sa Canada, dito sa Canada, nasa pakadali lang mag-absent, mag-leave. Wala ka na hindi ka natatanungin kung ano-ano. Sa Pilipinas, ang dami pang cheche-boreche explanation kung bakit, para lang makuha yung leave mo or makapag-absent ka. And yun nga lang, ang problema lang naman dito, yun nga, kung mag-absent dito sa Canada, yung mga may iwan na staff sa store, sila yung makikipag-deal na kung ano mangyayari sa araw na yun. Katulad yung tatlong staff na wala kami. Kami na lang yung nagdi-deal sa mangyayari sa store namin, kung anong mangyayari, parang ganun. Kasi wala naman kami magagawa kasi kung umabsent sila, di ba, parang ganun. Or kulang sa tao. So kung sa Pilipinas hindi yan kasi mahirap din kasi, 'di ba? Sobrang kung labanan ng fast food kung fast food talaga sa atin sa Pilipinas. So ayun lang. And ngayon guys, magpapahinga muna ako kasi hindi ko rin naman alam kung anong lulutuin ko. Wala akong lutong ulam. At wala pa akong naiisip na lutuin. And okay lang din naman guys kasi wala naman akong pasok bukas, kahit siguro late na akong kumain or late na akong mag-isip kung ano lutuin. May mga tocino longganisa naman ako, madali ang luto dyan. So mamaya na lang guys, magpapahinga muna ako and update ko na lang kayo mamaya kung anong maluluto ko. 1 eternity later. So guys, naisipan kong lutuin na lang tong chicken wings na binili ko. May chicken wings nga pala ako rito. And gagawa na lang ako ng protein kasi nagre-crave ako sa fries. And bala ko sanang umorder na lang sa DQ pero medyo mahal, nagtitipid ako. So maggagawa na lang ako nitong chicken wings. Tapos may kanin naman. May kanin ba ako? Yeah, may konti pa akong kanin. Ito na lang. Okay na rin to kasi gagawa naman akong protein. And I think that's it for my dinner. So yun guys. Yun lang magiging dinner ko tonight. And i-prepare ko na to guys. So yan guys, ito na magiging dinner ko. So itong chicken wings, tapos fries, then gagawa ko ng gravy for my protein. And guys, papainitin ko lang to ng 400 degrees Fahrenheit. Tama, 400 degrees Fahrenheit, right? Yeah. And 15 to 20 minutes kung lulutuin siya.
Ayun guys. Then magtitimpla na rin ako ng juice. May iced tea pa naman ako rito. And yun na yung magiging dinner ko. Time check guys. It's 5:55. Maaga pa naman pero kakain na ako kasi nagugutom na ako. Guys, i-share ko lang pala. Nung time na nag-upload ako sa TikTok, nung naglilinis ako ng sasakyan na sobrang lamig, may nag-comment dun sa akin na parang umuwi ka na lang or parang uwi ka na lang. Hindi ko alam kung tama ba yung exact words ba yung sinasabi ko. Parang umuwi ka na lang. Hindi ko alam. Wala siya sinabi na kung saan pero umuwi na lang daw. Siguro sa pagkakaintindi, umuwi ka na lang sa Pilipinas. Parang ganun. Pero sa totoo lang guys, kung papipiliin nyo kung saan ko gusto mag-stay, mas gugustuhin ko mag-stay dito sa Canada compare sa Pilipinas. Bakit? Kasi sa Pilipinas, trabaho ka ng trabaho. Same dito sa Canada, trabaho din naman ako ng trabaho. Pero, mas na-afford ko yung mga bagay na hindi ko ma-afford sa Pilipinas. You know what I mean? Na parang, mas nakukuha ko yung mga bagay na gusto ko dito sa Canada compare sa Pilipinas. Yeah, sumasahod ka nga sa Pilipinas pero hindi naman ganun kalakihan yung sahod mo. And, ang taas na mga bilihin. 'Di ba? So, dito sa Canada, kahit ako magtrabaho ng trabaho, may mga bagay ako na gustong bilhin na nabibili ko dito. Tapos na guys, yung niluluto ko. Well, yun nga yun guys, parang sa nangyayari sa atin sa Pilipinas, hindi tayo pasulong eh. Natatalo na tayo ng mga katabi nating bansa eh. Na parang hindi na masaya tumira sa hirap ng buhay. Oo, masaya guys. Sa totoo lang, sobrang saya sa atin sa Pilipinas. Compare dito sa Canada, medyo malungkot. Diba nga sabi ko nga sa other vlogs ko na ang lungkot dito, ang tahimik. Pero, kung titingnan natin yung pamumuhay pagdating sa, syempre sa sahod, mas pipiliin ko dito na kahit ako lang mag-isa guys, okay lang sa akin kasi sa totoong sanay naman ako mag-isa and mas dagdag na lang kung nandito na yung pamilya mo guys, pero mas pipiliin ko mag-stay rito sa Canada. And kung magre-retire ako siguro sa Pilipinas pero sa pagtanda ko na yun guys, pero kung sa pag-stay ng matagal, dito muna ako sa Canada and sa Pilipinas na lang ako magre-retire. Parang ganun guys. Yun yung masasabi ko sa sitwasyon ko ngayon guys. Wait lang. Ayusin ko lang to guys, niluluto ko. Pero luto na siya guys. Ayan. Let's see. Sana tapos na. Ayan guys. Oops. Guys, okay na yung food ko. This is my dinner. So may konting rice ako. Tapos itong 5 chicken wings and ang aking putin. Tapos meron akong magtamas dito guys para sa aking chicken and gumawa ko ng iced tea guys. So kain tayo guys. A few inches later. Guys, tapos na akong kumain and sobrang busog na ako. Pero may tira pa akong tatlong chicken wings guys. Pero basta aking putin. Sobrang busog na ako guys. That's for my dinner here. And nakita ko guys, sobrang lamig this week. And sa susunod na linggo, lahat double digit guys. As in, tingnan nyo guys, papakita ko sa inyo. Ang temperature natin today is -19, feels like -24. And sa mga susunod na araw guys, ayan, 24, 26, 30, 27, 30, 33, 34, 33, 20, 31, 29. Ayan guys, ang weather. I think this month of February ang pinakamalamig dito sa Saskatchewan. So, ayan, buti na lang hindi nag-i-snow guys. Pero last week, panay snow siya ng konti, paunti-unting snow. Para siyang, parang paambon-ambon ganun guys. And buti na lang this week, hindi siya
mag-i-snow. Walang nakalagay sa forecast na mag-i-snow. Maaraw siya guys, which is maganda maaraw. Yun nga lang yung temperature niya is sobrang taas. -29, -30. Guys, tatapusin ko na tong vlog and inaantok na rin ako. Wala rin naman masyadong ganap today. And pagod din ako today. So, ang time check natin guys, 7:55. Mag-aalas 8 ng gabi. So, thank you guys for watching my vlog. Thanks. Don't forget to like, share, and comment. And thank you guys sa mga nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Good night guys. Bye!